May panibago na naman tayong batang susubaybayan. 13-year-old Kagan Ahmad ng Azerbaijan. Matindi po ginawa kay Nakamura. Nagulat ang buong mundo sa kanyang performance against Naka. Katimid po ito nila Faustino Oro at Miao Yi. Batang-bata. Pag-aralan po natin ang kanilang naging laban. Pero bago natin pasadahan ay atin munang sagutan ang palagian po nating sinusubaybayan. Ang hatid sa atin ng Internet Chess Club Daily Puzzles. Ito po yung iniwan natin sa ating last upload. At congratulations sa mga nakakita ng Rook takes Check. B7. Sacrifice the Rook! Check. Sabi ni Gatam Chess. And Queen Check. B6 check. Kahit saan magpunta, King C8, matcha sa C7. At dito naman ay Check. Mati Kambing. Ayun. Congrats. At ang tatlong mabibilis na nakasagot, na nakahanda talaga kagad, ano? Ayan po. Ito ay sila Marieta Garay, Aldrian Rosasinas, at yung kompleto po, ano? Yuan Flores. Damay ko na rin si Jessica Villamor. Ayan. Okay, sige, sama ko na si Shem Wenard Infiesto. Ayan, congrats po. At ang iiwanan naman nating puzzle for today's video, ito po, Black to Play. Ano kaya ang matinding gagawin dito ng Black? Kitang-kita nyo yan, mga kamatsas. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, ang link nasa description below. Click nyo lang para magkaroon na po kayo. Gawa na kayo ng account. Okay? It's free lang po ang account dyan. Alright, ano ba nangyari dito at pumutok ang laban na ito? Sikat na sikat. Nag-E4 si Naka, C5 si Ahmad, Sicilian, Bishop B5 Rosolimo, Bishop D7, kinapture, Queen takes, pareho kami ng linya ni Ahmad Castling, Knight F6, D3 lang, ayun. Dito po kasi, ang blitz variation na madalas ginagawa, yung E5 Pag blitz pero dito nag D3 lang, kumunat lang si Naka. Knight C6, Knight BD2, E6 para ma-develop ang bishop, makapag-castling na, nag C3 at mamaya magdi-D4 yung mga ganyan diskarte, nag-bishop E7, nag-rook E1. Okay, develop lang, king safety castling, knight F1, imamaneuver papunta sa G3, nag B5, okay, nagparamdam na kagad si Ahmad na gumawa ng pressure sa queenside, nag D4, inunahan na ni Naka sa sentro, nag D5, knight E5, ayun, kakaiba ang ginawa ni Naka. O nga, no, ang bangis nga nung knight E5. Dito kasi usually ang ginagawa, di ba? E5. Pero bookline pa rin ang knight E5. Umiwas. Queen C7. Ayun ang novelty, mga kamatsas. Kasi Queen B7 ang madalas ginagawa dito. Okay po. Queen C7 umilag. Nag-knight takes C6. Queen takes C6. At nag-push. Obligadong balik sa D7. Kasi po, sa madalas sa pagkakataon, pagka gumaganito, nakaka-knight E4 ang black Yun nga lang, wala nang knight sa F3, papaalisin lang yan. At makukulong knight G5, H4, paki-imagine nyo po, no? Makukulong ang knight. Kaya napilitan dito si Ahmad na mag-knight D7, Queen G4. Ayan, ang plano ni Naka, magbi-bishop H6, pressure ang G7, nag-rook FC8, knight G3. Ayan. Dito po kasi sa kanilang principle of attack sa mga higher level, pag umatake kasi, magbi-bishop F8 lang. At mabibitin, walang kasunod Ang mga attacking walang kasunod, hindi po nila tinutuloy yan. Kundi, nag-develop na lang sila ng pyesa, mas mainam pa. Knight G3, kinapture na, bishop H6 muna atake, at napilitang mag-G6 si Ahmad. Kasi po, kung magbi-bishop F8 dito, nako, hindi pwede. Nakahanda na ang puti dyan, may ganon. Naku, saklapesyo sa mangyayari dyan. Kaya napilitan ng mag G6 at kumapture sa D4 and nag Queen C2. Queen C2 threat ang pawn B2. Rook E2. Kumbaga, atake na, depensado pa yung pawn. Nag Queen D3, talagang nanunuot ng pressure si Ahmad. At nag Rook D2, Queen C4, at nag-H4, ayun lang mga kamatsas. Dito po ay napatira ng napabalagbag dito si Naka.
Dapat daw ang tira ay B3 lamang. Talagang sipain ang reyna hanggang sa umatras. Pero dito, pag H4 ni Naka, blunderacious, ano kaya ang simpleng pitik na nakita ng batang ito at talagang lumamang na siya? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Post nyo lang ang video no, kung gusto nyo pa ng mas matagal na pag-iisip. Pero nakita ng batang ito ang knight takes e5. Oo nga pala, hindi makapture kasi nga makukuha ang queen. Napa queen f4 at nag knight d3. Ayan, medyo nasarapan naman ang batang ito. Dapat daw ang tira ay knight d7 na lamang. Pakabait ulit, pakabait. Abang-abang ulit. Nakakuha na ng isang pawn eh. Pero itong pagsugod na ito ay pag queen e3, takbo lang ng knight b4, parang napasubo eh, no? Takbo ng takbo. Queen e5, threatening matchas. Para sa akin po, malakas ang dating niya, nakaka-pressure, matchas ang gustong mangyari. Pero ang accurate daw ay a3. Ah, ganun. Bakit? Pag nag-knight c2, may queen e5. Ah, sa kagaganunan. Pag nag-bishop f8, capture, ay oo nga. Oo nga. Kasi pag king takes, may mga sundutan check o kaya rook c1, yan ang nakaprepara, no, na delikado sa black. Balik tayo. Kaya dito, okay, pero queen e5 lang ginawa eh, no? Bishop f8, capture, king takes. Aba, talagang nag-decide si Ahmad na sige, checkin muna ako dyan. Queen f6 lang si Naka. Ano ba mangyayari mga kamatsas? Kailangan lang natin makita no, para mas maunawaan natin. Check. Angat, pag kinapture kasi yan, may rook h8. Ayun. Malalagay po sa malaking kapahamakan dito ang puti. Tapos magda knight c6. Aray nako, para walang atrasan ng queen. At rook ag8 is coming na. Yan ang mabigat dyan. Na kailangan nating makita. No? Hindi yung kain tayo ng kain. Magkaroon tayo ng pagkakataong makakuha ng pawn. Sugod kagad. No? Kailangan matiyagan muna. Tignan mabuti. No? Balik tayo sa queen f6. Queen c7, another good move by Ahmad. Ayan, at rook e1, nako, threatening rook takes. Nag-queen d8. Queen d8. Bakit? Parang pwede nang capturein to ah. Nag-queen f4 si Naka. Teka muna mga kamatsas. What if ang gawin ay rook takes e6? May queen takes f6, rook takes f6, and knight takes a2. Ah, okay. Kasi nga patay yung activity ng knight, walang talon-talon sa kung saan. Kung ang knight sana may magagawa katulong ng tore, baka madali kagad yung mga pressure, especially f7. Pero wala eh, may pingas dito eh. Tapos yung dalawang potential pawns na yan, gagapang hanggang sa makapag-produce ng pass pawn. Balik tayo. Kaya ginawa ni Naka, talagang napuwersa siyang umiwas muna. At nag-king g8, bumalik ulit para kung mga sundot doon eh, protected yung h7, walang gulo-gulo. Nag-h5 na. Nako, dadalhin sa h6 yan. Yan ang mga delikado sa black. g5, talagang galing ng batang to ah. Queen to f3. h6, ayan, para establish na at walang push. h6 ang puti. Knight f1, nako, dito iikot. Ayun, mga ganun, ano. Rook c2, okay. Baba lang muna. King g7. And nag-queen to b3. Ayun, mukhang maporma ulit, atake, double attack, pero bad move sa computer. Dapat daw po ay A3 lamang. Sipain ang knight na yan para mapaatras. Pero, iba diskarte ni Naka. Ayun, dito mga kamatsas. Grabe, ito hindi lang good move. Brilliant ang binigay ng computer sa ginawa ng batang ito. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy uli agad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng Queen F6. May threatening. Queen takes F2. Queen takes G2. Mamamatchas. Kailangan agapan ng tirang yan. Nag F3. Nag Rook C4. Accurate. O, depensa na. May atake pa sa pawn. Knight E3. Rook takes D4. Yun lang mga kamatchas. Na-attract agad ang batang ito sa pawn D4. Dapat daw ang tira ay A5. Yan pala ang makakapagpaminti na ng kalamangan. Bakit?
Pag kinapture ang Torre, B takes. At lagay natin ang Queen saan? Pag dito kasi may Knight C2, di mababawi. Let's say Queen A4, mga kamatsas, may Knight D3. Atake sa Torre, may atake pa sa pawn. Ayun, mauubos ang pawns. Samantalang ang King ni Naka ay talagang exposed na yan. Pag na-capture din yung pawn sa D4. May mga ganun-ganun eh. Balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa ni Ahmad, nag-rook takes kagad eh. Knight G4, nakadali si Naka ng good move. Rook takes D1. Grabe itong batang ito. Ang tapang oh. Nakipagsabayan. Queenless. Pero pinili ni Naka yung rook sa D1. Bakit po? Pag nag-knight takes queen, may check muna. King H2. And then King takes F6. Pag check kasi dito, may rook E5 lang harang eh. No? Ganda sana may double. Pero kakapturein dito. And then rook C1. Na dito po slightly better for black pa rin. Pero I believe na queen ito, mahirap pa rin yan. Mahirap pa rin to sa black. Pero naniguro dito eh. Ang ginawa ni Naka, kinapture eh, para walang gulo-gulo. So hanging pa rin ang queen and then yung knight, nag-queen F4. Ayun, dinipensahan ang knight at considered blunder ratios mga kamatsas dahil sa laki ng itinalon na evaluation bar ni Naka. Dapat daw ay ang tira dito queen E7 lang. Simpleng baba lang, depensa sa knight. Pero ang ginawa queen F4, sumugod, queen C3 check, good move, F6 at nag-rook D4. Ayun, dinoble. Okay? Kung ako po ang gagawa dito, kung ako titira, parang yan din ang gagawin ko. Kasi kitang-kita double, parang bagsak ang isang pyesa. Yun pala, may ganun, may knight takes A2 pala. Ganda sana kung makakakuha ng tempo check eh, no? Tapos kain ng queen, yun nga lang, may queen dun eh. Walang check na panggulong tempo. Nadalihan si Naka dito. Nag-queen D3, ayun, nasundan pa ng mali. Dapat daw po ang tira ay makipagsabayan na talaga. Capture, and then rook takes F6. Ayan, medyo okay pa sa puti ito. Kasi mai-smash yung pawn, yung H6, may check, may mga ganun, ano? Oo nga. Pero balik tayo, nag-queen D3, queen C1 check, king F2, queen takes B2, king G3. Ayan. Meron po kasing video ito mga kamatsas. Iiling-iling na si Naka dito. Iiling-iling na. Kumbaga parang hindi siya satisfied talaga sa nangyari. F5, ayun. Ayun, dito pala umiling. Dito mas madaming iling. Kasi walang queen G6 na sundot na stop, may tempo pa. Pero mga kamatsas, bad move pa rin. Dapat daw ang tira, king F8 lang. Ay, grabe kalalim yung king F8. Ang tindi. Yung queen naman, di pa naman makagala-gala kasi may bitin sa Torre. At pagpalagay natin, sige lang, pakita ko lang, tingnan ko lang mga kamatsas, may knight C1. Ayun, threat ang queen. May tempo capture na and may double. Ayun. Maliwanag na. Naintindihan na natin mga kamatsas. Pero F5 ang ginawa dito, syempre, blitz ito. Segundo na lang. 'Di ba? Instinct lang, kailangan barhan. So, nag-F5, knight E3, queen C3. Nako, ayan, diyan pa umiling si Naka. Talagang wala na, Talagang pag nawala ang queen ng ganun-ganun lang, ang daming pawns nangingitim. Talagang inismash na ni Naka, nakipaggulo-gulo na, Kumbaga, bahala na si Batman. Pero kinapture yung Torre, pero mas malinis ito mga kamatsas. Yan ang mas malinis, I believe. Kasi pagka gumanyan, capture, mas malinis to. Yan Sa sobrang daming lamang no? Kahit ibalik mo, tapos grabe, marcha dalawang pass pawns, may knight pa. Ito yung tinatawag na 1,000,000 ang lamang. Sabi ng mga veteranong player sa atin. Ayan check dito, kumain, kain din doon, check. Ayan po, umabot po ang laro nila ng napakaraming moves. Check. Samantalang si Naka, hindi pa rin siya, kain ng kain, hindi pa rin siya sumusuko. Hindi nag-resign. Naka-smash pa ng naka-smash ng pawns. Queen E5, ganun-ganun, pinahirapan pa ayaw mag-resign ni Naka Sa isip niya, pahihirapan kita. Bata ka pa, bibigay ka pa, parang ganun. Pero ang daming mga panggulong mga check-check, Grabe yung mga check-check, Yan, Ayaw tigilan ni Naka, check, check. Yun nga lang po, pagka ganito talagang sasalat sa sala pa
Sasala paan ng Reyna dito. Ayan o, tinetempuhan eh. Ayan. Dito, dito. Ayun, sumala na nga po yung paa. Ayun. Kasi kailangan pasalahin mo yung paa eh. Takbo-takbo hanggang sa sumala yung paa ng check-check, di ba? Check. O, ayan o. Laban pa rin si Naka o. Sa isip ni Naka, nako, 13 years old ito. Grabe, batang-bata pa ito. Walang gumaganyan sa akin. No? O, pinapahirapan pa rin. Daming mga diskarte pa rin si Naka. Oh. Check. Ayun. Ayun. Nung nakuha yung pawn sa H5, ito maliwanag na to. O, ayan. Oh. Nawala na yung H5 eh. O, pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. O, tuloy pa rin. Grabe. Dito po mga kamatya, sinadya talaga ng batang ito na ipakapture na yung pawn. Pag kinapture kasi ito gagawin. Mahuli lang ang queen. O kahit ibalik pa yung pawn eh, grabe. Basta matirhan ng isang pawn ng black ah. Huwag naman totally ubos. Kasi matatabla. Gumanon na lang si Naka, check, ganon. Ayun, wala na. Dito kasi may check doon. Okay? So hindi kinapture po ni Naka to ha. Kasi pag kinapture may ganon. Pagka gumanyan, makikipag-capture na lang yan. And then very easy win. Gaganon na lang oh. Gagapang yan dyan. Okay? Hindi po may stalemate yan. Tuloy lang natin. Pagka gumanon, ganon, ganon. Ganon. Dito. Ayan. Para konting pag-aaral lang po sa endgame. Ano? Ayan. Gaganon na. At pag gumanyan, kahit i-H3 na lang. Okay? Pagka gumanyan, kasi pag kinapture, ang linaw. May ganon eh. Diba? 2 pass pawns. O, H4, ganon lang. Ngayon, kapag ka ang ginawa ay ganito, o di-capturing lang, sabay dito pa rin. Kuha pa rin yung pawn. Okay? So, simple king and pawn ending winning. O, balik tayo. Kaya, nag-queen D3 check lang. King G5. Gumanon. Ayun, para walang check sa baba. And nag-H4. Ganon. Queen A5. Queen A1. H3. Capture. And check. Ayun, para mag-gain ng tempo. Capture, check. Check muna, no? Yan, kasi pagka ganito, baka biglang gumanon. Ako po, makaka-check-check ulit. Kaya kailangan maingat pa rin. Okay, pag winning, kailangan ingatan. Inubos muna ni Ahmad yung pawns para makasiguradong wala nang palag pa. O, ayan. Queen A7, check. And then, ayun. Nag-resign na po dito si Naka kasi pag angat ng king, may matchas knight sa F3. Grabe, no? Talagang palakpakan ng mga tao at nanonood dito yung crowd. Kasi grabe, 13 years old lang. International Master, 2290. Grabe, 2600 mahigit ang diferensya. 2600, no? Ayan po mga kamatsas. Marami po kasi nag-request ito na coach, pakipasadahan naman yung laro ni Ahmad and Nakamura. Maganda po yun. Ayun. Kaya inanalyze po natin. Maraming salamat sa mga nagsuggest nito at nakita ko namang interesting talaga. Okay, at waiting pa tayo sa mga malakasang tournaments. And nga pala mga kamatsas, bago tayo mag-ending, ay pakita ko sa inyo ang final standing ng team. Ang nag-champion ay sila Wesley So sa knockout. Kasi, di ba nagkaroon ng knockout? Kumuha ng top 14 sa bawat pools at nag-knockout sila. Ang WR Chess Team ang nag-champion, yun po kabilang si Wesley doon. Pero napansin ko, quarterfinals, semifinals, and finals, parang hindi na naglaro si Wesley. Mukhang baka matalo, ganun. Hindi na naglaro si Wesley. Hindi ko alam kung bakit eh. Baka may dahilan, ano? Hindi natin alam kung baka may sakit si Wesley. Hindi pinalaro. Nag-adjust sila ng lineup. So, pero champion ang WR Chess Team. Congratulations kina Wesley So. Ayan. At bago tayo magtapos mga kamatsas, akin pong i-promote. Pasok na po kayo sa ating Kamatsas Super Supporters. Marami na pong nag-enroll. Marami na pong nag-register. Grab the opportunity. Ang link po nasa description below. Click nyo lang ang details at mapapanood nyo po mula noong kami nagsimulang mag-live. Pag nag-register kayo, mapapanood nyo mga kamatsas. Okay, every Sunday ito, live session training, 10 a.m. to 12 noon. Di ka man maka-attend ng live, ay may replay. Automatically recorded na po yan sa YouTube channel natin. Exclusive sa ating mga Kamatsas Super Supporters member button. Ayan. Offer po kasi ng YouTube yan sa mga creators. Kaya ginagrab din namin ang opportunity na makatulong po sa ating mga subscribers and followers sa abot kayang halaga. Kaya click nyo lang po ang details para makita nyo po ang buong detalye at bago kayo mag-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.